Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pakisabi nga po sa katabi mo, pinagpalang umaga. Pinagpalang umaga. Sino pong nagagalak ka, pagpasok mo ng simbahan, may nangyayari. Yes. Amen? Pwede bang bigyan natin the best claps si Lord? Yung napapawaw ka. Amen, sa kabutihan ni Lord. Pwede po bang sa mga nasa harapan, tingin kayo sa likod? Yan. At yung mga nasa harap, nakatingin na po sila sa atin. Yan. So, ang sarap makita ng mga tao, bawat isa, na eye to eye yan. Sapagkat ang ating pong mata is the window of our soul. Sabi po ng Bible. Kaya po ako ina-appreciate ko po yung mga umuupo sa likod nitong mga nakarang linggo. Talagang gumaganon sila. Gusto ko makita si Pastor. Ako rin naman po, sinisipat ko sila. Pero sa biyaya ni Lord and by God's grace, na-extensionan na po natin yung ating pong sanctuary. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And all by God's grace. At nangyayari po yan dahil sa kabutihan ni Lord. Kaya po sabihin mo ulit sa katabi mo, mabuti ang ating Diyos. Ramdam niyo po ba within a week na mabuti ang ating Diyos? Po, ayun ang maganda po ron, na maramdaman natin na ang Diyos natin ay mabuti. Ang pagiging mabuti, hindi lang po yan sa mga magagandang sitwasyon. Even in times of troubles, alam niyo po ba, dyan mo mas lalong makikita ang kabutihan ni Lord. Amen? Kaya po sa mga may pagsubok, lahat naman tayo may pagsubok, no? Sabi mo nga ulit sa kanya, sa katabi mo, sa harap mo, sa likod, okay lang yan. Okay lang yan. Sabi mo ulit sa kanya, kasama talaga yan. Yan. So, kaya may pagsubok, para po mas lalo mo siyang lapitan. Amen. Amen? Dahil ang taong nagigipit, kay Lord lumalapit. Amen. Yan. Dapat po si Lord ay first option. Yes. Una siyang iyo pong dapat maalala. Yan. Hindi po panghuli si Lord, ha? Mahirap yun, no? So, dapat si Lord, siya po yung iyong first. And also last resort. Kaya po maganda, nagtitiwala tayo sa ating Diyos na buhay. Sabi po ni Bishop Alvin, sabi niya sa amin sa Bible School, paano mo malalaman na ang isang simbahan ay lumalago? Tita Norlin, paano mo malalaman na ang isang simbahan ay lumalago? Madami po member din. Dumadami member? Si Ate Sai, para sa'yo, paano masasabi ng church ng Lord ay lumalago? Hindi mo dahil po nag-grow na tao. Marami nag-grow. Yan, halos pareho, no? Halos connected. Yan, maganda po yung sinabi niyong dalawa. Una, lumalaki yung congregation. Tapos, nag-grow sila. Bali, wala kasi yung dumadami, pero yung buhay hindi nababago. Kasi po dito ang kadatin mo na Sunday, may nababago sa'yo. Nababago yung kaisipan. Amen? Yung mainit sa'yo, malamig. Malamig. Yan. So, yung mahirap sa'yo, madali lang yan. Pag masama ang pakiramdam mo, Pastor, very good po ang pakiramdam ko. Amen. Pakipray mo nga ba ako? Pati words mo nababago, no? So, yun po yung bunga ng iyo pong pagsamba kay Lord. Sabi ni Bishop, masasabi mong lumalago ang simbahan, may evident na lumalago ang simbahan pag nagkakaroon ng extension. Yan. Kaya po, sa biyaya ni Lord, nung in-extend po natin yan, isa pong patunay na merong nangyayari sa simbahan ni Lord. Dito po, sa Christ inyo binangonan. Yung Diyos po ng Christ inyo binangonan ay buhay. Amen? Sige po, the best clap kay Lord. Ang Diyos po ng Christ inyo binangonan ay merong Diyos na nakikinig. Kaya po, kailangan po kayo ni Pastor. Kailangan tayo ni Pastor. Sabi mo sa tabi mo, kailangan tayo ni Pastor. Yan. Sapagkat ambition, hindi lang po yan sa kay Pastor. Isa po, sabi nga isang leader natin, Pastor, nagde-declare tayo expansion, pero dapat may nangyayari. Yan. May ginagawa tayo unti-unti. So, isang part lang po yan na malaking bagay pa na gagawin ni Lord. Sino ba excited sa more? Amen. Yan. Ang sinasabi na pinag-uusapan namin nakaraan, ito, Pastor, kasunod na yan. Uusog na yan. And later on, dito naman. So, napakabuti ni Lord. At ayan po yung dapat
lagi nating makita. Amen? Ang Diyos po natin, sa Kanya po, walang pangit. Yan, ang lahat po ng gawa niya ay kamangha-mangha. Tingnan mo po yung katabi mo, huwag kang mapapawaw dyan, ha? Ha? Yan. Dapat pag tinignan mo yung katabi mo, wow, na wow. Yan. Hindi lang basta wow, kundi wow. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, wow! Napaka-creative ni Lord. Yan, creative si Lord, na? Bakit, Pastor? Kasi yung face mo, hindi kagaya ng face ng isa. Yung iyong nose, ay hindi kagaya ng nose ng isa. Pastor, gusto ko yung nose ni ganito eh. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan, yan na yan. Love ka naman ni Lord. Amen. So, sa sobrang kabutihan ni Lord, iyan na po yun. Yan na po yung ating pagkalikha at dapat maging masaya. Amen. Kaya po hindi masaya ang tao kasi marami siyang hinahanap. Tama po? Pag ang tao mapaghanap, hahanapin niya yung mga wala. Pero yung taong mapagpasalamat, yung meron siya, na-appreciate niya na po. Amen. So, sa maraming bagay po, ganun po yung dapat po nating makita. Dapat po lagi nating tingnan na yung Diyos natin, wala siyang ginagawang hindi ikakasama po natin. So, lahat po sa Lord ay para sa ikabubuti. Romans 8:28. Tama po? In all things, God works. So, napakaganda po ng mga bagay na pag-uusapan natin sa umagang to because our God has always something new. May bago po palagi si Lord. Ang sabi po sa Galatians 5:22-23, sabi rito, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, ito pong fruit of the Holy Spirit ay normal pong talagang mapapasa atin yan. Kusang lalabas at kailangan mong praktisin. Napapractice po ba natin fruit of the Holy Spirit? Yung love, yung joy, yung peace, kindness, at lahat po ng nabanggit dito. So, lahat po tayo ay resulta po ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Ang Diyos natin mabuti at tayo po yung resulta. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8-10, sabi po ng verse 8, for it is by God's grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. Regalo po ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi po ng verse 9, not by word, so that no one can boast. Yung ating pong salvation, hindi dapat yan pinagmamalaki na sa sarili lang natin. Tama? Kung gusto mo natin ipagmalaki, dapat dahilan sa ating Diyos. Masaya ka na niligtas ka dahil po merong Diyos na nagligtas sa atin. Yan naman po yung napakahalaga dyan. At ang sabi po ng verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hindi po sinabi dyan na for we are God's handiwork, Pastor created in Christ Jesus. Hindi lang po si Pastor ang gagawa daw ng good works, kundi daw po lahat ng niligtas niya. Amen. Kaya po bawat isa sa atin, gagawa po tayo ng good works. Sabay-sabay nga po tayo? Good works. Yung good works po ay resulta ng ating pong kaligtasan. Amen. Tinanggap po natin si Lord at yun po ay siguradong may kaligtasan na po tayo. Pastor, ba't tayo gagawa ng good works? Para po ba maligtas tayo? Hindi po. Gagawa po tayo ng good works because this is the evidence that we are already saved. Yung magtataka yung kapitbahay natin, yung mga kakilala mo, ba't may nagbabago sa'yo? Di ba? Ba't parang bumabait ka na ngayon? Dati hindi ka namamansin na, namamansin ka na. Bakit? Yung manifestation ng salvation, nagkakaroon na po sa buhay natin. Amen. Hindi po pwedeng ligtas ka tapos walang transformation na nangyayari. Maaring hindi mo pa tinatanggap si Lord ng buong puso.
So, napakalaga po na ma-mindset tayo na we are already saved and we will do good works. Kaya po ang mga anak ni Lord, ito po yung ating mandate. Gagawa tayo ng kabutihan sapagkat every time we share the good works, there is an open door para po yung tao makapasok si Lord sa kanya. Gagawa po tayo ng good works, ito po yung isang pintuan para magkaroon din siya ng salvation. Tama po? Ang ganda po nun, galing ka sa pangit na buhay, tapos tinanggap mo si Lord, may nangyayari sa buhay mo, syempre po yung tao itatanong, bakit ka nagbago ng ganyan? Saan ka ba pumupunta? Ngayon po ang pag-i-invite sa church, hindi po siya mahirap. Yun lamang pong buhay natin ay ka-invite-invite na, malaking bagay na po yan. Kaya po, sabi mo ulit, good works. Good works. Yung mga mabubuting gawa natin ay isa pong pagkakataon. Is an open Bible para po makapag-minister sa tao. Marami na po bang naligtas sa buhay natin? Amen. So, Pastor, nagsisimula pa lang, Pastor. Gusto ko pong gamitin ako ni Lord. Amen. So, yun naman po yung bagay na kailangan na ating pong ipag-pray kay Lord. Na gamitin tayo ng Lord sa kanyang kalwalhatian. Kaya po, gusto ko po i-welcome yung mga ating pong mga kapamilya na nandito, sa mga first-timer, second-timer. Yan, ayan, si Kuya Macho nandyan, ha? Yan, palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Second-timer, si Kuya Nante, sa mga nandito pa po, sila Kuya, Habok, apelido, alam ko yan. Yan, so, sa kanyang mga anak. So, welcome po kayo lahat. Bawat isa sa atin, we are the Christ in You family. And this is spiritual family. This is the church that envisioned Christ in every heart. Yun lamang po yung ating prayer na ang bawat taong pumapasok po sa simbahan ng Lord ay magkaroon ng Kristo. At yung Kristo na yan, pag nasa puso, nagkakaroon po yan ng pagbabago sa buhay. Kaya po sa bawat isa po sa atin, we are the product of God's grace. Sa biyaya lang po ni Lord, kaya po tayo nandito. Ang inyong rin pong lingkod, kaya po nakatayo rito, sa biyaya lang din po ng ating pong Panginoon. So, doon po tayo tutungtong para hindi tayo mabuwal. Sapagkat pag nakatungtong tayo sa buhangin, pag dumating po ang malakas na alon, tama po, pag doon tayo nagtayo, sabi ng Bible, guguho lang. Pero pag solid ground ang tinayuan natin, hindi po tayo madaling matutumba or tayo po ay merong strong foundation. Kaya po yung panghawakan natin, yung pong grace of God. Tawag ko po dyan sa Tagalog, sukdulang biyaya. Yes. May biyaya na si Lord, may grace na si Lord, sukdulang pa. Sino pong nakakaranas ng sukdulang biyaya ni Lord? Amen. Yung dami mo nang atraso kay Lord, mahal ka pa rin ni Lord. Yes. Yung nagpipray ka kay Lord, nahihiya ka na, nagtatakip ka na ng mukha mo kay Lord. Dami ko atraso sa Lord, Pero, lumalapit ka pa rin kay Lord. Tawag po dyan, sukdulang biyaya. Amen. Kaya po sa bawat isa sa atin, diyan po tayo mamuhay. Mag-focus po tayo sa biyaya ni Lord. At gaya po ng ating nabanggit kanina, yung fruit of the Holy Spirit, meron po tayong isang pag-uusapan dyan na napakahalaga po. Sabi rito, ito po yung ating topic this morning, is all about kindness. Yan. Kindness. What is kindness? It is a love in action. Sino pong, Pastor, bago sa aking Gusto ko yan. Gusto kong pag-aralan yan. Gusto kong malaman anong meron sa kindness ni Lord. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Let us bow our head and let us pray to God. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Lord, excited po kami to receive your word, O God. Lord, mag-impart po kayo ng revelation, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Sapagkat, Lord, your revelation, Lord, brings transformation to our lives. And Lord, once our lives will be transformed, Lord, our life will never be the same again. Kaya po gusto po namin ng iyong salita. Gusto po namin ng iyong revelation, O God. It's more than our
what we know, Lord. Yes. But it's all about, Lord, your power, O God. Salamat po, Ama. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Sige po, the best ko lang po sa ating pong Panginoon. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 5, sabi po dyan sa NAV, yan, New American Bible, sabi po dyan sa version na yan, your kindness should be known to all. Grabe, no? Kung tatagalogin mo yan, yung daw pong kabutihan mo, yung kindness, ay dapat daw malaman ng lahat. So, napakaganda po nito kasi isa pong example niyan ay si Jesus. Tama? Your kindness should be known to all. Sa ginawa po ni Jesus sa cross, yan po yung resulta ng kanyang kindness. Pag tinitignan ko po yung sarili ko, ako wala namang mabuti sa akin Walang dahilan si Lord para ako'y mahalin niya. Kasi ang tao, normally, makasalanan. Tama? By sinful nature, tayo po talaga makasalanan. Kahit anong gawin natin dito sa mundong to, makakagawa at makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Kasi nga po naandito tayo sa mundo na merong sinful nature. Because of Adam and Eve, kaya po yung sin enters the world. Tama po? Hindi naman si Eva at si Adan ang kasalanan. Sila po ay na-impluensyahan lang. Tama ba? Yung bata, paglabas ng sanggol, wala namang bisyo nung lumabas sa sinapupunan ng anak, no? Ng magulang, no? Nakakita na po ba kayo paglabas, naninigarilyo na? Wala eh. Ibig sabihin, lumabas tayo, we are pure. Tama? Yes. Tayo po ay holy in the eyes of God. But because of the contamination ng mundong to, marami ipinakilala sa atin ng kaaway. Ito, maganda to, mabuti to, pero pampasama pala. Tama, ito, try mo to, maganda to, pero pampahamak pala. Kaya po, si Jesus, nung pinako siya sa krus, yan po ay isang simbolo ng kanyang kindness. Amen po? Yes. So, Jesus, when He died on the cross, it is His kindness to us, and this is what we call the love in action. Alam niyo po ba, pag sinabing kindness, sabi po rito, is not what you feel towards a person. But, ano daw ibig sabihin ng kindness? But kindness is what you do toward that person. So, si Lord po, nung tinignan tayo ni Lord, nung ang mundo ay napaka-makasalanan, hindi niya po tayo tinignan by emotion. Hindi niya po tinignan, kawawa naman tong mga anak ko. Kawawa naman tong mga taong to. Hindi po. Ang tinignan ni Lord, ano kayang pwede kong gawin sa mga taong to? Sila'y pasaway. Sila'y, ang dami na lang ginawang laban sa akin, pero ako, bilang Diyos, hindi ko titignan ito ng by emotion. So, yung Diyos natin, napakaganda sa ating Diyos, hindi niya tayo tinignan by what He feel. Imagine nyo, no? Bad trip si Lord. Tapos, nasa kanya lahat ng kapangyarihan. Tapos, nahaasar sa sayo. Ano kayang pwede niyang gawin sa'yo? Kung mag-ooperate ang ating Diyos sa kanyang emosyon, yari tayo lahat. Pulbos tayo kay Lord. Pero tinignan tayo ni Lord sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sabi niya, ano kayang pwedeng gawin ko sa mga to? Kaya po si Lord, kindness is not what you will towards person, but what you can do towards person. Kaya po tayo, ayun po yung papracticein natin. Tama po, sino excited mag-practice? Amen. Na ang tao pag tinignan, dapat hindi judgment. Yes. Ang tao pag tinignan mo yan, dapat po, ano kaya pwedeng maitulong sa taong to? Pero mag-iingat po tayo. Ha? Ayan po, bilang Kristiyano, tayo po ay mapagmahal. Tama po. Kasi ang Diyos natin mapagmahal. Pero dapat mayroong wisdom. Yes. Yan. May love ka, may heart ka sa tao, pero dapat may wisdom. So, si Lord, ganun din. Tayo po, ganun din gagawin natin. Tutulong tayo sa tao, pero dapat meron kang wisdom.
always pray for wisdom. Sapagkat pag walang wisdom ang pagtulong at pagmamalasakit, maaabuso ka. Amen? At ang huli, yung tinulungan mo, ikaw pa ang mali. Ikaw po ang masama. Pag wala ka na maitulong sa kanya. Kaya sabi mo sa tabi mo, wisdom. Wisdom. Hindi pwedeng bigay ng bigay. Dapat may wisdom. So, ang wisdom galing kay Lord. Kaya dapat po always pray for wisdom. Para po sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, kasi po, sa mundong to, maraming mga ngako sa'yo. Napangakuan ka na po ba? Yes. Pero, napako. Tama? So, si Lord nangako, pero matindi tong Diyos natin, nagpapako. Yes. Ang tinding love nito, no? Nangako, nagpapako. Isang patunay na totoo ang kanyang mga sinasabi po sa atin. At ang maganda sa Diyos natin, bukod sa nagpapako siya, on the third day he rose again. Nabuhay siya muli, at kailanman po, hindi na po namatay ang ating Diyos na tao. So, iyon po yung ating Diyos na buhay, at siya po ay nandito sa ating kalagitnaan. Amen po? Kaya po maraming taong darating, hindi dahil cute yung pastor. Ay, maganda dyan sa Christ nyo, yung cute, pastor dyan, cute. Hindi po. Common po yan, biro lang po. Baka po may naantok parang magising-gising. So, pupunta ang tao rito, kasi ramdam nila yung presence ni Lord. Amen. Amen? Nalala ko yung sinabi sa akin ni Kuya Erwin, sabi niya, Pastor, yung post natin kasi sa Christ nyo nakakahatak siya Yung post nyo pa lang, parang, yung ngiti nyo iba Kaya pumunta ako So, ramdam ko, sabi ni Kuya Erwin, yan pala si Kuya Erwin, no? Yan. So, ganun po ang tao. Sometimes, wala ka pang binabanggit, nararamdaman niya na yung presence ni Lord sa'yo. Amen. Or minsan naman, ang dami mo nang sinabi, wala pa rin maramdaman siya sa'yo. Maybe may problem, There's something in our hearts. Minsan, dami ng pinost, ang gaganda naman ng post, pero yung spirit, wala, no? Yes. Ramdam mo, walang spirit. So, napakalaga po na yung ating pong ginagawa ay dapat po resulta ng pag-ibig natin kay Lord. Amen. At kaya po naman lumalago ang pamilya dahil tayo po lahat ay nagmamahal sa Lord. Nagmamahal po ba tayo lahat kay Lord? Amen. So, napakalaga po na lahat tayo driven ng ating love kay Lord. Kaya ako kumakanta para kay Lord. Kaya ako po nagmi-ministry para kay Lord. Dapat po lahat ay bunga ng pag-ibig po natin sa ating Panginoon. So, meron po akong papanood na clip. Short clip po ito. Napakaigsi lang naman. So, isang bagay na dapat nating maunawaan. Panoorin po muna natin, then we will explain po itong video na to. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kano po? Po? Hindi ka magkano ako? 20. Hindi, joke lang. Magkano tutak ng gas ngayon? Magkano tutak ng gas? Po? Ay, 40 ngayon. Mahal. Ito po, pang dalawang full tank nyo. 1-1. Full tank na yun ng dalawang... Bakit? Bakit po? Bakit? Bakit? Hindi naiyak na. Hindi na kasi tao. Maraming salamat. Wait lang nga na ano tuloy ako sa'yo na Para hindi mo pa ito 2,000 na ha? Pambili mo yung nag-grocery ha? Salamat. Ikaw na ako mamami na Salamat po. Nakaumiyak na ha? Ingat kayo na Salamat. Ano tuloy ako kay nanay. God bless na ha? God bless. Amen and amen. Yung video na yan, nakita ko lang po sa Facebook. Wala naman tayo nagpe-Facebook, no? Yes po. So, sabi na iba, content lang yan. Tama? Totoo naman, pwedeng sabihin content. Tama? Pero sabi ko, kasi may nag-comment sa share ko po yan. Ngayon, Pasto, kuya, kasi pamangkin ko po yun. Sabi niya,
kinilim na niya yung kanyang kay Lord. Glory, parang gano'n. Pero ako po, ang nag-strike sa akin dyan, kasi God is everywhere, tama? And God always spoke. Yan, nag-speak siya sa atin. Ako po na pinanood ko yung video niya, na yun yung nakita ko. Nakita ko na sa simple way of showing kindness to others, ay hindi mo alam kung anong effect sa tao niya. Yes. Tama? Tinignan ko yung comment section, nasa 70 plus ata siya. 72, something. Tapos nagda-tricycle pa. Yes. Ang init kaya sa labas. Yes. Tapos yung simpleng trope of doing action in a simple way, na-touch mo yung tao. Maybe the money tool yung ginamit, maybe may mga masisilip ka dun sa video, pero sa akin po yung mensahe ni Lord ay yung after po ako. Yes. Nakita ko puro na sa maliliit na bagay, pwede mong baguhin ang kanyang mindset. Pwede mong baguhin ang kanyang puso. And maybe you can change his life forever. Tama po? Alam niyo po ba, every time na gumagawa tayo ng kabutihan, pwedeng ang pangalan natin makalimutan ng tao. Yes. Pero yung ginawa mo, magmamarka sa kanya. Yes. At hindi lang po panandalian yun for the rest of his or her life. Kaya po yung compassion, yan po yung heartbeat ni Jesus. At yung ginawa ni Jesus, hanggang ngayon, naaalala pa rin natin, tama po? Every time we see the cross, nakakita po tayo ng cross, naaalala natin yung kindness ni Lord. So, ganun din po, yung ating pong pinanood na short clip na yan, pinapakita po dyan na yung pag-abot sa tao ay napakahalaga. Tama? Yung bang sa panandalian man lang, na-comfort mo yung tao. Kaya po tayo po ay nagsisimba kasi po lahat tayo lumalabas sa mundong to. Tama? Every day of our lives, kung nasa mga lugar tayo, kung saan tayo naroon. Yes. Ang mga estudyante, nasa school. Tama? Pwede mo ma-practice dyan yung compassion ni Lord. Yung heartbeat ni Jesus. Pwedeng sa trabaho. Sa lahat ng bagay, we can model Christ. Amen po? Nung pinanood ko po yung medyo may kurot, no? May something na, yung simple action mo, nag-i-impart ka sa tao ng napakalaking pag-asa. Ako po nakita ko rin hope eh. Sabi niya, may mga ganun palang tao kagaya mo. At ang maganda sinabi niya, kayo na si Lord na bahala sa'yo. So, lahat po tayo gumagawa rito for the glory of our Lord. So, yun po yung magandang practice natin. Gagawa ka na mabuti sa kapwa for the glory of God. At maganda naman yun, yung lalo, higit sa lahat, yung walang nakakakita. Kasi sabi ng Bible, di ba? Pag gumawa ka, huwag mo na ipaalam sa kabilang kamay. Pero, isa po sa nakita ko ron, maybe, maaaring advocacy. Yan. Yung other term po ng compassion is advocacy. So, kaya po hindi lahat ng nagbablog ay for the content lang. So, most of them, some of them, for the advocacy. Kasi sabi ni Lord, sige, kung ayaw natin pakita yung kabutihan ni Lord sa ibang tao, huwag na kayong gumawa ng Facebook page. Sino pong gustong burahin na yung Christ inyo binanga ng page? Ako nga, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord. Ako nga, ipapakita mo, hindi para makita lang ng tao, kundi ipakita natin na may pag-asa pa sa buhay. Kaya po tayo nagpo-post sa ating page, ipakita sa tao na may simbahan sa binangonan na naglalagay ng Kristo sa puso. Amen? At tayo po ay resulta ng kanya pong kabutihan. Kaya po itong love in action, the word kindness, napakaganda po nito. Sabi po rito, in 1 Corinthians chapter 16, verse 14, everything you do must be done with love. Lahat daw ng gagawin natin dapat ay dahilan sa pag-ibig. Yan. Kaya po yung mga na-invite dito, yung nag-invite po sa inyo, mahal ka lang talaga niya. Amen? Kaya po na-invite ka kasi mahal niya si Lord at mahal ka po niya. So, sa isang banda pa po, sa ating mga pagbibigay, di ba po nagbibigay tayo ng offering? So, sa pagbibigay natin, dapat bunga din daw yan ng ating love. Yan, hindi daw dahil obligation.
Sabi, ay, Sunday ngayon, kailangan magbigay. Hindi po. Dapat po, driven din yan ng love. Nalala niyo po, in Malakay, sabi diyan, yung tithes daw, 10%, ay normally, ibibigay mo kay Lord. Tama? Kay Lord po yan. So, lahat ng 10% na yan kay Lord. Pero, pagdating naman sa New Testament, binabanggit naman po diyan na magbigay ka na sang-ayon or maluwag sa iyong kalooban. So, parang contrast ba? 10%, tas depende sa puso. So, tinutukoy dyan na yung ating pong ikapo or 10%, kung ibibigay mo kay Lord yan na malungkot ka naman, hindi ka masaya, parang mas may ginawag na lang. Tama po? So, kaya po, doon pumapasok, yung lahat ng gagawin natin, bunga dapat ng pagmamahal. Kaya dapat masayang nagbibigay. So, ganun din po sa mga gagawin pa natin sa simbahang ito. Ganun din po sa mga gagawin pa natin sa mga kapwa-tao na ating po nakakasalamuha. Dapat po, lahat ng gagawin natin sa kanila, bunga ng pag-ibig. Hindi po mo gagawin to para, mai-invite ko rin to. Prayer natin yon, tama po. Pero dapat pure love ang pag-offer sa tao. Para po ang mga tao ay hindi po sila magkaroon ng kaisipan na membership. Po, kaya po tayo nandito. We are family in this place. Amen. Sabi mo sa katabi mo, we are family. Pag sinabing pamilya, pag ikaw ay nawawala, ay papablatter ka ni Pastor. Yari ka kay Pastor. Hindi po pag nawala ka, bahala na, malaki na siya. Hindi po, nawawala po yun. Kaya po, merong kamustahan. Tama? Kaya po yun yung ating ginagawa para po sabay-sabay po tayong lumago sa ating pong Panginoon. Amen po? So, kaya po lahat ng ginagawa natin dito, dapat bunga lang ng pag-ibig. At lalaki pa po ang ating simbahan, mag-grow pa po tayo in numbers and by place. Amen? Because of the love of God na nagpo-flow po sa atin. So, isa po sa aking pong prayer lagi na lahat ng ginagawa natin, bukod sa pag-ibig, bunga ng pag-ibig, dapat merong excellence. Kasi yung love ni Lord with excellence yan eh. Tama ba? Si Lord pag gumawa yan, mapapawaw ka talaga. Nung nilalang ni Lord ang kalangitan, pansinin nyo, isa lang ang malapit na araw at isa lang ang malapit na buwan. Hindi ko po alam kung totoo ang sabi ng science na yung araw daw, yan daw po ay isa lang sa mga bituin. Tama po ba yan sa mga nag-aaral dito? Isa lang daw yan sa napakalapit na stars. Imagine niyo po, may 3 tayong araw dito. Sunog. So, wow po ba si Lord doon? Napapawaw ka Lord? At isa lang yung buwan na malapit, or kung meron pa, di ba? So, lahat ng bagay, merong excellence si Lord. So, ganun din po sa paggawa natin sa kalooban ni Lord, dapat with excellence. So, sa lahat ng bagay, maliit man daw po ang malaki, dapat po merong excellence na galing kay Lord. Yan. Sabi po rito, revelation yan. So, kagaya po ng ating sanctuary, yan po ay bunga ng excellence ni Lord. So, nakakatawa lang kasi nagbibigay si Lord ng wisdom, ng idea sa lahat po ng ginagawa natin. Tama po? So, lagi po yan ang dapat nating ipanalangin sa ating pong Panginoon. Ang sabi po sa Matthew chapter 7 verse 12, always treat others as you would like them to treat you. Yan. Ano po sa Tagalog yan? Itrato daw yung kapwa sa paraan na gusto mo rin daw na pagtrato sa'yo. Sabi nga sa kasabihan, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa'yo at huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Kaya pala yung kindness, yung kabutihan ni Lord, ay dapat maging lifestyle natin. Kasi yung ginagawa natin sa kapwa, yan din daw ang babalik sa atin. Totoo po ba yan? Yes. Naranasan nyo na po yan? Yes. Gumawa ka ng kabutihan sa taong to, tapos binalikan ka rin niya. Yes po. Maaaring yung itinulong mo, hindi kapareho na ibabalik sa'yo. Pero yung kabutihan na meron tayo, yun din po yung ibabalik niya sa atin.
So, napakalaga po sa mundong to na nagtotrow po tayo ng kindness of God. Tulong lang po tayo ng tulong. Maaring hindi financial, maaring words of encouragement. Tama po? Sapagkat sa isang taong na-motivate mo, hindi mo alam, yung balik sa kanya na. Sa isang tao na nasa malaki siyang problema, tapos nakatanggap ng advice, alam niyo po ba, pag nabago yung kanyang kaisipan doon, at yung destination niya nabago, babalikan ka po nun. Ako po, isa sa weakness ko, pag yung tao nagpapasalamat na sa akin, yung bang i-message ka niya or personally, sasabihin sa'yo, Kuya, salamat. Pastor, salamat. Kasi may nangyayari sa family namin. May magandang nangyari sa akin. So pagka ganun, sabi ko, glory to God. Nagre-resulta yung pag-ibig ni Lord na i-channel ko sa kapwa. So ganun din po tayo. Dapat maging prayer po natin na yung kabutihan ni Lord, magamit din niya tayo. Gusto niyo po ba magamit ni Lord? Amen. Pag ginamit po tayo ni Lord, tayo po ay kanyang Christ-like image sa mundong to. Kaya nga po yun yung ating goal, no? Maging kamukha ni Kristo. Maipapakilala po natin si Lord sa pamamagitan po ng mga gawa ng kabutihan. Kaya po, always do good para po makita nila si Lord sa buhay po natin. So, when we practice kindness, yun po yung magiging lifestyle natin. Ano daw pong pinapractice natin, doon tayo gagaling. Tama? Kung ano yung lagi natin ginagawa, masasanay ka dyan. Kapag hindi kabutihan ng ginagawa natin, masasanay ka rin dyan. Tama? Pag sanay ka ng gumawa ng kalokohan, buhay mo na yan. Hindi ka natakot mahuli or wala, parang manhid. Tama po ba? Kahapon po, naputulan tayo ng kuryente. Hindi po dahil hindi nakabayad. Hindi nagputol ng wire natin. Yan. So, 5 meters ata. O, 5 dip ako. Sabi ko, ayos, mabuburn again din yun. Pinutol niya yung may anointing yung wire na yari siya ron. So, isang bagay, kapag may mga ganun nangyayari, kailangan pa nating mag-spread ng marami pang love. Isang patunay na pag may mga ganung tao, kailangan pa nating mag-win. Amen? Kailangan pa nating gumawa ng maraming mabubuting bagay. So, sabi po rito, in Galatians, mga taga-Galatia, sabi po sa chapter 6, 7 to 10, verse 7 po tayo, sabi po dyan, yan, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng mga tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya po itong kindness na to, ay dapat hindi lang siya by words. Tama, kung mahal mo ang tao, yes, maganda po yan, nagsasabi ka ng mabubuting bagay, pero isang bagay daw po, ng evidence sa buhay natin when we take action. Tama po? Yung bang hindi ka man makatulong sa malaking bagay, wala akong gatong malaking bagay, pero may maibibigay ako kahit papano. Okay lang ba yan? Alam niyo po, malaking factor po yan. Kung wala kang isang kaban, okay lang ba 1 kilo? So, maganda lamang po dyan na pinapakita yung bagay na ibinibigay natin sa tao. Maniwala po kayo, si Lord, nakikita po. Kaya po, sabi diyan, huwag ninyong akalaing madadaya natin ng Diyos kung ano ay tinanim, ay siyang ating aanihin. Kaya po kay Lord, ang prinsipyo ni Lord, the more we give, the more we receive. Ano pong sabi ng mundo? Kapag nagbigay ka, nawawalan tayo. Tama? Ba't mo pabibigyan yan? Tayo nga wala eh. Tama? Huwag mo nang bigyan yan. Kukulangin tayo. So, kay Lord, iba. Pag ginawa po natin isang bagay na may pag-ibig, pag ginawa natin ang isang bagay para kay Lord, tayo po, mag-expect po tayo. Mag-expect ka, hindi dahil magbibigay ako sa'yo kasi alam ko may babalik. Hindi po.
Si Lord na pong bahala sa mga bagay na yan. Pero tinutukoy po dyan, sabi po ng verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So marami pong factor na pwede tayong makita sa verse na po na to. Maaaring sabi dyan, yun daw nasa ng laman, kagaya nga po natin binabanggit, maybe your flesh ayaw gumawa ng mabuti. Diba? Ayaw mag-spread ng love. Pero sabi dyan, magkokos ng kapahamakan. Yung bang parang ganito po, by conviction kasi si Lord eh. Nararamdaman niyo po yan. Yung bagay or tao na pwedeng tulungan. Iko-convict ka ni Lord yan. At ang hirap tanggihan ni Lord. Naranasan niyo na po ba yan? May pinapatulungan sa'yo si Lord. Ikaw ayaw mo, pero si Lord gusto. Naglalaban, no? Ay ko, Lord, wala na kasi ako eh. Pero si Lord may pinapagawa. Alam niyo po ba, once na yung conviction ni Lord ginawa mo, kasunod po nun yung maybe yung prayer na matagal mo nang pinipipray. Or maybe yung pagbigay mo ng bagay na yon, kayang ibigay ni Lord, triple pa. Or higit pa. Kasi yung sabi ng Lord, 100-fold. Kaya po, yung ginagawa natin sa kapwa natin, bagamat hindi ka nag-expect, pero si Lord ang bahala sa'yo. Amen? Kaya po pag may conviction si Lord, huwag mong pipigilan. Pag sinasabi ni Lord na gawin mo to, gawin mo po. Pag may pinapasharean sa'yo si Lord, sharean mo po. Pag may gusto ipag-pray sa'yo si Lord, Pastor, di ako marunong masyado mag-pray. Okay lang. Pag-pray mo pa rin. Sapagkat ang prayer is not about what you say, but it's all about what is in your heart. Amen? So, maaaring yung words mo konti, pero si Lord po, kaya magparating sa taong yan. Nung nais niyang ipasabi. Kaya po, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, dapat maging buhay po natin. Amen po? At kapag tayo po'y gumagawa ng mabuti, ay nakakahawa po yan. Tama po? Kaya po, ang prayer ko po sa Christ inyo, dito po sa Binangonan, lalago ito dahil tayo po'y gumagawa ng mabubuti sa kapwa natin. At kung meron namang hindi gumagawa ng mabuti, at kung kasama natin dito, syempre, malaking bagay yung paalalahanan. Amen po? Sapagkat ang prayer natin, sabay-sabay po tayong lumago. Lahat po tayong mag-grow. Wala pong maiiwan sa ating pong simbahan. Ang sabi po ng sumunod na verse 9. Pwede bang sabay-sabay tayong magbasa? 1, 2, 3, go! Pero huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay ahali. Verse 10. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo sa mabuti sa lalo na sa mga pagkilagay sa pananampalataya. Amen and amen. Thank you, Jesus. So, sabi diyan, huwag daw magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sabi ron, sa takdang panahon tayo rin hayaan. Sa Lord po, lahat ng ginagawa natin walang sayang. Maring nanghihinayang ka sa nagawa mo dati, di ba? Pastor, binigay ko lahat dun eh. Tinaya ko lahat. So, Pastor, nanghihinayang akong sobra. Tama? Pero alam niyo po ba kay Lord daw, nakikita ni Lord lahat yan. Wala daw sayang kay Lord. Kasi sabi, wag daw magsasawang gumawa. So, lahat ng ginawa natin, na bunga ng pag-ibig, driven ka ng love, driven ka ng compassion, lahat daw ng ginawa mo na yan, pag out of love of God, sabi diyan, aani ka pala. Hindi daw sayang yung ating pinagpagalan. Walang sayang. At ang sabi diyan, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti. So, sa lahat daw ng pagkakataon, may mga opportunity po na ilalatag sa atin si Lord para ma-exercise po ang iyong kindness sa kapwa. Hindi lamang po sa kapwa yan, even sa kanya pong kaharian.
Kasi kung anong ginagawa mo sa kapwa, ay siyang ginagawa natin sa Diyos. Kaya nga po, ang pag-ibig sa Diyos ay malalaman mo lang or masasabi mo na totoo kapag po minamahal natin ang kapwa. Amen po? Ang mga tao po ay isang praktisan para po maipakita natin kung gaano natin kamahal sila. Kaya po, ako po, napapractice ko po yun. Pag may nanghihingi, maaaring example sa mga laboy, pulube, pwedeng sabihin natin, baka binobola ka lang. Diba? Pero mahalaga ron, napapractice mo yung giving eh. Kung alam mo naman parang gagawin niya lang sa bisyo yung pera, pwedeng pagkain. Tama po? Dahil hindi natin alam, baka si Lord na po yung kaharap mo. Sabi po ba ng Bible yan? Yes. Sabi niya kasi, meron pong kwento sa Bible na nasa langit yung mga tao na sabi kasi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian. Maaari pong sa kwento, nabanggit po ron, nagmamalaki sila kay Lord. Lord, di mo ba alam, gumawa kami ng mga makahimalang bagay sa lupa. Nagpapagaling nga po kami na may sakit, Lord eh. Nagpakain din kami ng mga nagugutom. Alam niyo po, sabi sa kanila, Lord, hindi ko kayo nakikilala. Maaaring ginawa natin yung pinapagawa ni Lord, pero hindi pala out of our love and compassion. Out of responsibility lang pala. Or maybe for the content. Tama, pwedeng ganun, no? So, sabi ron, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Lord ay makakapasok sa karena. Sabi niya po ron sa mga kaharap niya, na nung ako'y nagugutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nakakulong, hindi niyo ako dinalaw. Ano pong sabi ng mga nagpipresenta kay Lord? Saan dun, Lord? Tama? Tinatanong nila si Jesus, saan dun? Nagpakilala ka ba sa amin, Lord? Na hindi ka namin nakita. Na napakain sana kita. Alam niyo po ba? Ang tinutukoy ni Lord dun, yung mga tao. Yung mga taong sana na pagmalasakitan, ay yun po ang ating Panginoon. Kaya po every time we do good for the others, every time we show kindness to people, alam niyo po ba, ginagawa natin yan sa Lord. Amen. The way how we treat people is the way how we value our God. Yes. Kaya po, dyan papasok yung ating mga bagay na kailangan natin gawin. Kagaya ng pag-respect. Tama? Ako po yung nagagalak sapagkat ang inyong pong lingkod. Natutuwa po ako sa inyo pong respect. At the same time, ganun din po ako sa inyo. Ganun po yung gagawin natin sa simbahan na to ay magkakaroon tayo ng unawaan at respeto sa isa't isa bilang mga mananampalataya. Yung inyo pong capacity, nire-respect din po natin yan. Tama po? Pag hindi mo kaya, meron namang online. Hindi ka po pipilitin. Hindi ka po sasabihin ni pastor na bahala ka, mapupunta ka sa impyerno pag hindi ka nag-church. Hindi po. Mahal na mahal tayo ni Lord. Kaya po, ganun din kaunawa ang ating pastor. Kasi naramdaman ko lang din naman po yan. May nagparamdam lang din po sa akin. Walang iba kundi ang Christ in you family. Tinanggap po tayo ng Christ in you, ganun lang din po gagawin natin. And the same love na nireceive natin sa ating Lord through the life of our bishop, ay hindi po ipapasa natin. Excited po ba kayo ron? Yes. Na mga tao, tutulungan natin sila hanggang kaya na nila. Yes. Pag hindi pa nila kaya ngayon, akayin lang po natin hanggang sa kaya na nila. Kaya nga po, ang pananampalataya ay dinedevelop po natin. Amen? So, sabi dyan, huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. At sa lahat daw po ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya po dito po sa ating pamilya, sa Christ in your family, your spiritual family, sabi po dyan, gumawa daw po tayo ng mabuti sa isa't isa. So, tulong-tulong po tayo sa pagpapalago po ng simbahan na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Nagpapasalamat po ako, hindi madamot ang ating architect. Hindi madamot sa knowledge. Tama po? Ang ating pong may-ari ng bahay na to, hindi madamot sa lugar. Tama po?
Yung sinabi natin i-expand, sige lang po. Sana nga, lahat na to Pastor, sabi niya. So, dapat po, ma-practice natin to. Yung pagiging mabuti sa isa't isa. Sapagkat ang goal natin, ang pinupush po natin, is to give God the highest praise. Ginagawa po natin to, hindi po para bumango ang pangalan ng Christ inyo, hindi po para ma-lift up si Pastor, para ma-display po yung glory ni Lord. Ano daw po purpose natin? Ma-display ang glory ni Lord. Yung napapawaw ang mga tao, even sa social media, dahil nakikita nila, may Diyos na buhay sa simbahan ng Christ inyo. Lahat po ng ginagawa natin to, ina-update ko po sa aming pastors GC. Nakikita po nila Bishop, at sila po ay natutuwa. Nag-glorify si Lord dahil kapwa mananampalataya natin ay nakikita nila may nangyayari po sa atin. Amen po? At sa marami pa pong simbahan ng Christ inyo, mag-glorify pa po si Lord. Amen and amen. Bigyan po natin ng the best clap si Lord. Sabi pa po rito, yan. Talon po tayo rito sa Proverbs. Yan ang mga kawikaan. Chapter 3, verse 27 to 29. Sabi po sa 27, pwede bang basahin natin ulit sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Kung ikaw'y may kakayahan, may meron ka kayo ng kailangan, huwag nang sasabihin, maligtas o sasabihin. Verse 29. Huwag na doon ang sama ang mga kaibigan sa ikaw ang asa, at tikman ang bulusan. Amen. Huwag daw ipagkait. Tama? Tayo po, binigyan tayo ni Lord. Isa po sa tinuro nating Bishop, we are the channel of blessing. Amen? Yun po yung tinuturo sa atin ni Lord na ang tao, kaya ka pala ibinibless ni Lord para maging channel of blessing. Ano po ang mangyayari sa kanal? Ito, may kanal po tayo dyan Hindi lang halata, no? Hindi niya po napapansin niya. May kanal dyan. Pero pag barado ang kanal, yung tubig na paparating, ano po mangyayari? Ayaw? Umagos na maayos at maghahanap siya ng iba. May stock siya, tapos pag umapaw yan, maghahanap pa ng ibang pupuntahan. Kaya may baha, no? Kasi hindi maayos yung drainage system. So, kagaya rin po niyan, once na ang pagpapaalan ni Lord, pinagkakait natin, ay isa pong barayan para hindi makadalo yung pagpapala. So, masasabi mong ikaw ay blessing pag na-channel mo yung blessing ni Lord. So, kagaya ulit ng binabanggit natin, dapat may wisdom ka dyan. Hindi po pagkabigay sa'yo, bigay ko na rin sa iba to. Bigay ko na, hindi po. Ang tinutukoy po dyan, napakalaga po na na-exercise nyo po ang iyo pong love sa iba. Amen po? Kagaya po ng pagmamalasakit natin sa ating simbahan, yun po ba yung pagbibigay natin na simpleng pagbibigay? Channel of blessing ka na po dyan. Hindi mo alam yung simple pong binigay mo na para sa'yo maliit, pero may malaking effect pala sa simbahan ni Lord. At ang simbahan po ni Lord na po provide ng mga kailangan dahil po sa iyong kagandahang loob. At gusto ko po kayong i-comment dyan na si Lord po buhay na buhay sa atin kasi yung iyo pong kabutihan or kagandahang loob hindi mo pinagkakaya. At ang sabi dyan, kung ikaw ay may kakayahan na ito'y iyong magawa. So, depende sa kakayahan mo, hindi po nagre-required si Lord ng iyong maitutulong na wala ka. Kaya allow ni Lord na tumulong kasi meron ka. At ang pagtulong, ulitin lang po natin, hindi lang po siya more on financial, maraming bagay. At sa mga anak ni Lord, number 1 po na pwede mo itulong sa tao, prayer. Ano po pwede itulong mo sa tao? Encouragement. Dapat channel of blessing po tayo dyan. Dapat ang buhay mo ay isang kagamit-gamit ni Lord para maging pagpapala sa buhay ng mga tao. Nasabi po sa verse 29, verse 28, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo nang sabihin bumalik ka, bukas ibibigay. So, maraming bagay na
kahulugan din po sa mga bagay, sa mga kagaya po ng verse na yan, na sinasabi po dyan, na dapat po habang ang tao kausap natin, alam niyo po ba si Lord? You can pray to God. Ako po ganun po ako, pag may kausap akong tao, habang kausap ko siya, nagpe-pray po ako kay Lord. In the mind. Na Lord, ano kayang kailangan nito? Kasi po ang need ng tao, ipapadiscern sa'yo ni Lord. Tama po? Maaaring ang tao, example po, ay halimbawa, nangyayaram sa akin. Pwede kong na-discern sa kanya, hindi pera kailangan nito. Kailangan nito idea. Tama po? Kasi po maaaring maibigay mo yung sinasabi niya, pero hindi pala yun yung kanyang need. Kahit sa mga anak po, di ba? Ang mga anak nyo po, ng bawat isa ritong magulang, pwedeng magsabi yan ng kanyang need, ng wants daw. Pero what he really or she really needs. So, dapat ganun tayo. Dapat na-discern mo po yan. Ang tao, ilalapit sa yan, pero mag-pray ka kay Lord. Lord, ano kayang kailangan talaga nito? Hindi po yung gusto niya, dapat yung kailangan po niya. Alam niyo po ba, pag na-meet mo ang need ng tao, tatatak ka sa kanya. Yung kindness na ginawa mo sa buhay niya, maaalala niya po yan. At pag siya naman ang nagkaroon, alam niyo po mangyayari dyan, tawag niya po dyan, utang na loob. At ang utang na loob, wala pong presyo yon. Kung ang isang tao naligtas mo yung buhay niya, ngayon po babalikan ka na. Tapos maaaring ang kanyang pagtanaw ng loob ay pang walang hanggan na for the rest of his life. So hindi natin masasabi yung paggawa natin ng simpleng kabutihan, magbabago, hindi lang po ng buhay niya, pati ng buhay mo rin po. Tama po? Sapagkat ang kailangan ni Lord, yung mga mananampalataya na malaki ang puso para sa tao. Sino pong gusto mo mag-practice ng kindness? Sabi po dyan, hindi emosyon, but is the love in action. Pag tinignan mo ang tao, tignan mo siya, ano kaya pwede ko may tulong dito. Pag tinignan mo ang isang lugar, kagaya po ng ating sanctuary, ano kaya pwedeng may ambag dito. At ang sabi dyan, hindi naman sa wala kay. Yung meron ka, yun yung ipapaisip sa inyo na pwedeng may tulong. Amen? So, sa maraming paraan, we can do good to others. Sabi po dyan, helping others, not always material things. One of the best thing can offer to others is prayer and encouragement. So, kagaya po ng ating binanggit kanina. And in our conclusion, practice God's compassion. Kaya ako po gagawa ng kabutihan kasi ito talaga ang character ng ating Diyos. Wala pong masama sa ating Diyos. He is the God of goodness and He is the God of holiness. Every time we do good, alam niyo po ba? Yan po ay exercise ng heartbeat ni Lord. Masasabi po may heartbeat ka ni Lord kapag yung compassion na ihahawa natin sa tao. Ano po ibig sabihin ng compassion? Nakakita ka ng taong nakakaawa, tapos meron kang ginawa. Tawag niyang compassion. Pero pag nakakita ka ng isang tao, naawa ka, nakakaawa naman to, no? Tara na, alis na tayo. Wala kang ginawa. Hindi compassion yun. Emotion yun. Kaya po yung kindness, isa pong paglilinaw na sabi dyan, it is a love in action. And yan pong kindness is one of the fruit ng Holy Spirit. Sino po sa umagang to, gusto mo po or dinidesire mo na magkaroon ka ng kindness heart? Amen. Maaaring mabuti ka naman po, tama naman po yun. Mabuti ka. Pero, ano kaya nagdadrive sa atin? Ano kaya nagdadrive sa atin? Bakit mo ginagawa ang paggawa ng mabuti? Tama po? Sa mundo po natin ngayon, maraming gumagawa ng kabutihan kasi meron din silang gustong makuha. Hindi na pure love. Pero God encouraged us this morning na gawin natin ang mga bagay, bunga lang ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaya mo siya mamahalin kasi minahal ka rin nila. Tutulungan mo siya hindi dahil one day baka matulungan din ako. Hindi po. Gagawin mo siya dahil alam mong kailangan niya yon.
At sa mga tao pong may puso na hindi na siya naghahangad ng balik, ano po ba, mas lalong doon matindi ang balik. Yung tumulong ka, hindi ka nag-expect ng balik. Ano yun po yung balik sa'yo ni Lord, ng ibang klase lalo. Because to those who give to the Lord for the glory of God, nag-glorify ang King. Si Lord po kasi King yan eh. At pag natuwa po yung hari, mag-ready ka na po. Pag natuwa ang hari, ano bang gusto niyang anak ko na yan? Ibigay mo nga yung desire niya. Pero pag hindi natin napapractice yung kindness, yung compassion sa tao, yung pagpapala ni Lord, nababarahan. Totoo po ba si Lord generous naman? Yes. Kaso hindi siya makatodo sa atin kasi may bara. Yes. Kaya po i-practice natin tong mga bagay. Practice kindness, the love in action. Kung talaga mahal natin ng isang tao, isang bagay o isang lugar, may gagawin ka. Magmumove ka talaga. Hindi po maaawa ka lang sa isang bagay. Kaya po, pwede po bang tumayo tayo lahat sa umagang to? Nanyayaan ko po kayo tumayo sa presensya po ng ating pong Panginoong Jesus. And let us bow our head. And let us meditate the goodness of our God. His kindness to us. At every time na tayo po'y gumagawa ng mabuti sa kapwa natin, si Lord na po ang bahalang magbalik sa atin. Ang sabi po ng Bible, huwag daw po tayo magsawang gumawa ng mabuti. Sapagkat merong takdang panahon upang tayo mag-ani. Maring nagtanim tayo ng ating pong pananalapi, pero maaring hindi po yun ang bumalik sa atin. Maaring bumalik sa atin ay good relationship. Maaring ang bumalik po sa atin, maybe it's not material thing. Baka po health ang bumalik sa atin. Yung bang ikaw ay walang maintenance, wala kang ibang gamot sa iyong katawan. Isa pong bagay na ibinabalik po sa atin ni Lord yung kanyang kabutihan. Kaya po, let us practice compassion to people. Let us practice the heartbeat of Jesus. Let us practice His goodness. Alam ko po, sa bawat isa sa atin, marami na pong ginawa si Lord. Marami na pong pagkakataon na mangha tayo sa kabutihan niya. And this is the opportunity para tayo naman po ang gumawa po nito sa ibang tao. At habang ginagawa natin ang mga bagay na to, natutuwa po ang Diyos natin sa kalangitan. Natutuwa po ang Diyos natin dahil nagpa-practice po tayo ng isa sa fruit of the Holy Spirit. At ang Diyos po natin, when God glorified His name, siya po ay magre-reward po sa kanyang mga anak. And this is just a bonus na mararanasan na lamang po natin. Kaya po, sa umaga tol, magkaroon ko po ng time kay Lord, kausapin siya. Maaaring ngayong linggo na to, meron conviction si Lord na hindi mo nagawa, nalulungkot ka, hindi mo na-practice. Sinasabi sa'yo ng Diyos sa pagkakataon na to, na pwede mo pa rin gawin niya, pwede mo pa rin ituloy, pwede ka pa rin mag-exercise ng iyong kindness. Kung ngayong linggong to, may gustong pasyaran sa'yo si Lord, hindi mo na-sharean, binibigyan ka po niya ng pagkakataon para i-practice ang iyong kindness sa taong iyon. Sapagkat sa isang tao na hindi tumanggap kay Lord, mai-impyerno po siya. Sa isang tao na hindi tumatanggap kay Lord, kapamakan po ang nag-aatay sa kanya. Kaya po, let us practice compassion of our Lord. Every time we share the Word of God, is the moment na ating pong binabago ang kanyang destination. Na imbis na siya'y mapapahamak, mapupunta po siya sa kariyan ng ating pong Panginoon. Kasama po natin at ng mga ligtas dahil tumanggap po sa ating Panginoon. Hindi po natin alam ang kayang gawin ng simpleng pagtulong or pag-abot sa isang tao. Hindi po natin alam ang pwedeng mangyari
sa isang taong na-encourage mo, na hindi mo alam yung simpleng pag-encourage mo sa kanya, yun na pala yung inaantay niyang word para po kumilos sa buhay. Kausapin mo po si Lord sa umagang to. At itanong mo kay Lord, saan po ako pwedeng makatulong? Saan mo po ako pwedeng ma-practice, Lord, yung aking compassion, yung aking kindness sa kaharian mo, Panginoon. Lord, maraming bagay, Panginoon, na Lord, naging blessed na kami, Panginoon. Lord, punong-puno na po kami ng pagpapala sa buhay at sa pagkakataon na to, Lord, kami naman po nawa ay magamit mo, Lord, para po sa buhay ng ibang tao. And the best compassion na pwede natin gawin is to share God's salvation. Is to bring them doon po sa presence ng Lord. Kaya po may mga simbahan para ilapit ang mga tao sa presensya po ng ating Panginoon. Let us humble ourselves right now. The Lord, patawarin niyo po kami sa aming makasalanan. Minsan sa buhay namin, Lord, hindi po namin napapractice ang compassion, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami ngayon na i-exercise po ang mga bagay na ito, Panginoon. Lord, because every time we do, Lord, we do good things to others, Panginoon. Lord, nagkakaroon ng transformation. Hindi lang po sa buhay niya, pati sa puso namin, Panginoon. Lumalaki po ang aming puso sa gawain mo, Panginoon. At yun po yung aming ultimate prayer, O God. Lord, ang iyong pong mga anak na nandito, patuloy, Panginoon, na looban mo ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. And by God's conviction, Lord, by your conviction, God, makakagawa po kami ng mga dakilang bagay, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang nag-uutos sa amin ng mga bagay na ito. Give us an open mind, O God. Give us an open ear, O God. Hear, Lord, of faith, Panginoon. Sapagkat pag narinig namin ang iyong salita, Lord, faith comes hearing, Lord. Hearing the word of God. Lord, pag narinig namin yung tinig, Panginoon, hindi kami mag-aatubili na gawin ang nais mo ipagawa. At isa kami sa magiging masaya, Lord, kapag po nagawa namin ang iyong kalooban. At isa rin po kami sa magiging malungkot pag hindi namin nagawa ang iyong pinapagawa. Kaya po, Lord, help us to practice compassion. Help us to practice kindness, O God. The love in action. Lord, excited po kami sa marami po pong mga kaluluwa na maaakay, Panginoon. Marami pong tao maaakay, Lord, dahil mapapractice po namin itong kindness mo, Panginoon. Lord, excited po kami, Lord, na mababago, Lord, ang buhay ng tao dahil, Lord, by showing our kindness to people. Lord, maaaring di namin mabago ang kanilang destination in one day or in one night, O God. But one thing is for sure, we can change His direction, O God. Towards, Lord, sa kanyang pupuntahan sana na siya'y mapapahamak, Panginoon. Kaya po, salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Lord, lakihan niyo pa po ang aming puso, Panginoon. Sa gawain mo, Panginoon. The way how we know, Lord, your vision, Lord, the more napalaki niyo po ang puso namin dito, Panginoon. Lord, tignan namin yung nagawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, para wala kaming dahilan, para makita yung ginagawa namin ng malaki na po na itulong namin, Lord. Lord, wala po kaming kayang gawin na itulong na tatapat sa iyong nagawa, Panginoon. Kaya po, Lord, malaki man o maliit, hindi po namin ito i-compare, Panginoon. Malaki man o maliit, Lord, it is our joy to honor you, to serve your God-given purpose. Kaya po, salamat po, Ama. Lord, starting today, Panginoon, we will practice kindness, O Lord. We will practice kindness, the love in action, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang to, sa iyong kabutihan.